Magandang araw ulit at pinahalagahan ko yung mga nanood noong part 1 ng aking tinalakay. Isang napakapayapa, isang napakagandang mundo o Earth natin malapit na. So tinalakay ko yung uh, Apocalypse 21, 4 and 5. Ang ganda kaya noon. May part 2 yun, syempre. Ang tinalakay ko lang na mawawala na ang kamatayan, sanhi ng pagkakasakit, pagtanda, at gayon din ng digmaan. Natalakay ko na maigi yon, na yun pala ang gusto ng Diyos. Alam nyo kung bakit ulit? Lagi kong sinasabi yan. Yung 63:9 ng Isaias, sinasabing sa lahat ng paghihirap nila, na tinutukoy ang mga tao, ang katauhan, ay nahihirapan siya. So, nakikita ng Diyos ang paghihirap natin. Kita niya ang kailangan talaga ang tulong mula sa Kanya. Siyempre pa, kung nahirapan ang Diyos, alisin niya talaga mga bagay. Kasi patuloy siyang mahirapan kapag nakikita tayong nahirapan. May mga tao na nagsasabi, yun ay sinabi sa bansang Israel. Ay totoo naman yun. Yun ang sinulatan. Pero tandaan natin ang binanggit sa Roma 15:4 na lahat ng bagay na isinulat noon ay isinulat para ano? Para sa Israel? Hindi. Para matuto tayo. Tayong mga tao. Anong natutuhan natin doon? Na tama si Jesus, John 3:16. Ano yung sinabi ni Jesus sa John 3:16? Alam na alam ito ng halos sa karamihan ng mga tao sa buong mundo. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Lahat mga tao, gayon na lamang ang pag-ibig niya. Idiniin ko na ngayon nakaraan yan na ang pag-ibig na ito ay napakadakila. Bakit? Kasi nilarawan ko nga eh. Bawa kayo, mayroon kayong best friend na. Best friend na ilagay ko ha. Huwag na yung kaaway. Best friend na lang. Ngayon, ang kanyang anak ay may sakit sa puso. Talagang hirap na. Mamamatay ang kanyang anak kapag hindi ito uoperahan at palitan ng puso. Ngayon ang tanong, i-offer mo ba yung puso ng kaisa-isa mo ring anak? Para ipalit doon sa puso ng kaibigan, anak ng kaibigan mo. Abo, kahit ako hindi ko magagawa yon, no? At hindi rin papayag yung anak kung may may isip na. Di ba? Totoo yan. Kaya mahal na mahal ng Diyos mga tao, pinayagan niya, pinahintulutan niya si Jesus ay dumanas ng kamatayan, napakasaklap ang kamatayan, nilang puso ang binigay, buong buhay niya, perpektong buhay. Sa gayon, sabi nga doon sa John 3:16, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naantig tayo doon. Talagang kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kasi sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon balikan natin ang Apocalypse 21:4. Natalakay ko kasi yung doon sa 4, ang natalakay ko, mawawala na ang kamatayan na sanhi ng sakit, pagtanda, digmaan. Kumusta naman yung pag-iyak dito? Binanggit yan, pag-iyak, mawawala na. Bakit ba umiiyak ang mga tao ngayon? Natalakay ko bahagya na yun dahil sa masamang kalagayan ngayon. Nung magising tayo sa sanglibutang ito, nandito na ang di kaaya-ayang pamuhayan na sistema ng kalakaran sa daigdig. Talagang marami ang nahihirapan. Ngayon nandito ang kahirapan, kawalang bahay, sariling lupa, kawalang trabaho. Hirap talaga ang tao. At kapag ikaw man naman may lupa, napakahirap din. Napapaiyak ka, nagdadalamhati pa nga, kapag ito'y malapit ng anihin, dinaanan pa ng bagyo, dinaanan pa ng pagbaha at nalubog ito. O kaya ito ay dinaanan ng peste. Naku po. So nakakaiyak yun kasi pera mong binuhos doon parang pamumuhunan, nawala na. No? At ang hirap mo pa na ginawa sa parang alagaan yun. Tapos nung aanihin na, ganon. At sa ngayon, hindi lamang yan. Sa sobrang ulan, sobrang init naman ng panahon. Talagang nakakaiyak kapag ikaw ay magsasaka
Lalo na pag ikay malapit ng mag-aani at dumaan sa ganong matinding kalagayan. So ano ang sinabi ng Diyos? Na alisin niya o mawawala na ang pag-iyak na iyon dala ng ganyang masamang kalagayan. Titingnan natin ang binanggit ng Biblia sa awit 37, awit 72:16. Tingnan nga natin yung Psalm 72:16. Awit 72:16. Tagalogin ko na. Okay. So 72:16 no ng awit. Tingnan natin. Ang lulutasin dito ng pag-iyak, yung magtanim ka tapos hindi maganda ang klima. Sobrang init, sobrang ulan. Talaga namang napipinsala yung mga pananim. O kaya yung dala ng kakapusan ng pagkain, tumataas ang presyo. Di ba totoo yan? Problema yun. Nakakaiyak ang mga presyo ng bilihin ngayon. Lalo na kung ang kinikita mo ay talagang sapat lang talaga o minsan kulang pa nga. Dahil nagpapaaral ka pa ng mga anak. No? Talagang nakakaiyak yun. Pero anong sinabi ng Diyos? Basahin natin ang awit 72:16. Ganito ang ating mababasa. Pangako ito ng Diyos. Siya ang nagsabi nito. Mawawala ng pag-iyak, dala ng kakapusan ng pagkain. O kaya pananalanta ng mahirap na sitwasyon. Ganyan, sobrang init, sobrang ulan naman, no? Ganito sinabi. 72:16 ng Psalm o awit. Magkakaroon ng saganang butil sa lupa. Mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Mananagana ang bunga niya, gaya ng sa Libanon, at darami ang mga tao sa mga lungsod, gaya ng pananim sa lupa. Isa-isahin natin. Ganda, di ba? Nung napakinggan lang natin, nasisiyahan na tayo, nagandahan tayo, na aaliw tayo, pero isa-isahin natin. Sabi niya, magkakaroon ng saganang butil. Saan? Hindi lang sa Pilipinas. Buong lupa yan, no? Sagana. So, tinitiyak ng Diyos yan na magkaroon ng sagana sa buong lupa. O isipin mo na yon. Hindi ka na kailangan mga ibang bayan dahil maraming pagkain doon. Kundi kung saan ka nakatira, magkaroon ng saganang butil. Ang butil dito na tinutukoy ay ang pangunahing pangangailangan ng tao. Di lamang yung bigas, trigo, o sibada, o ano man yun. No? Mais man ang kinakain sa inyong lugar. Gaya no ako, okay, maliit pa, yan ako lumaki. Yung mais na giniling, no? Na kapag naging bahaw ay matigas, pero kapag sinangag naman, ang sarap-sarap. No? Pag bagong luto, malambot naman, masarap. Yan ako lumaki. No? So, saganang butil. Tinitiyak yan. Magkaroon ng sagana. So, anong nalulutas dito? Kapag sagana, di ba, ang isang pangangailangan ng tao, ano yung law na alam nyo? Na talagang law yan. Law of supply and demand. Pag maraming supply, ano mangyayari? Oo. Dahil maraming supply, siyempre, kunti ang demand. O mawala pa nga ang demand. Diba? Ang presyo bababa. So, ibig sabihin nito, magkaroon ng sagana talaga. So, ang presyo ng bilihin nababa na. Baka sabihin naman, kakalungkot naman yung magsasaka. Isa'y naharap nga, magkakaroon ka ng sarili mong lupa. Ikaw magtatanim, ikaw mismo, saganang pagpapalain yung lupa na tinatamnan mo. So, walang mabibili, wala ring magtitinda, wala man mabibili sa'yo kung lahat naman meron, di ba? Kasi kung titingnan natin ang pangunahing pangailangan ng tao, yung pagkain sa araw-araw. O kung mayroon naman lahat yan. Ngayon, paano tayo nakatitiyak na hindi talaga magkakaroon ng kakapusan? Yung kasunod na panalita, mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Isipin nyo lang yan. Mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Inirawan yan yung kasaganaan sa lahat, no? Sa lahat ng lugar.
Maging sa mga bundok, nakailang bumaba ang mga hayop, unggoy, at iba pang mga wild animals para maghanap ng pagkain. Doon pa lang marami ng pagkain. So, napakaganda. Ganyan din, sabi dito, mananagana ang bunga niya gaya ng sa Libanon. At darami ang mga tao sa mga lungsod gaya ng pananim sa lupa. Kaya pasasaganain ng Diyos ang bunga niya gaya ng sa mga Libanon. Dati ang Libanon nga sagana sa mga puno yan, no? Mga pananim. Ngayon ang Libanon dyan sa bandang Israel. So, pananagana, pasasaganain ng Diyos. Katunayan, ayon sa awit 67, 6 and 7, ganito ang ipinangako ng Diyos tungkol diyan. 67, 6 and 7. Basahin natin. Ganda yung sinabi dito. Ganito ang gagawin ng Diyos. Tinitiyak niya yan. No? Ano ang gagawin niya? Ang lupa ay magbibigay ng ani nito. Awit 67, 6, 7. Anong sabi daw? Ang lupa ay magbibigay ng ani nito. Pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya hindi ito gawa ng tao. Gawa ito ng Diyos. Papagpalain niya yung lahat ng mga pangangailangan natin, yung ating mga tinanim, talagang pag magbunga sa gana. No? Pag magtanim ka ng mga prutas, talagang sagana. Napakaraming bunga. Wala ng peste, wala ng pagbaha, wala ng sobrang init. Ipagkakaloob ng Diyos, yamang sabi dito, pagpapalain niya, ipagkakaloob niya ang napakagandang klima. Hindi sobrang init, di rin sobrang lamig. Kasi pag sobrang lamig, namamatay din ang mga halaman eh. Di ba? Okay. So, ang lupa daw ay magbibigay ng ani dahil pagpapalain ng Diyos ang buong lupa. Mga pananim na itinatanim. Ba, ang ganda? Kaya, napakagandang kalagayan sa hinaharap. Ganito ang sinabi rin sa 7. Ituloy natin pagbasa. Pagpapalain tayo ng Diyos at matatakot sa Kanya mga tao sa buong lupa. Diba? Yun. Sabi nga doon pagpapalain tayo ng Diyos. Siyempre, ang Diyos ang nagbibigay. Kailangan siyang purihin, sundin. Kaya sabi diyan, matatakot sa Kanya ang mga tao sa buong lupa. Ibig sabihin, susunod ang mga tao, hindi to takot na nanginginig ka. Na parang ka nakakita ng leon sa harapan mo. Okay, may tutuklaw sa iyo na cobra, hindi ganoon. Ibig sabihin lang, takot kang mapalungkot ang Diyos, matakot kang hindi siya sasang-ayon sa iyo. So natatakot tayong gumawa ng mga bagay na ayaw niya. Ayaw din natin 'yon, no? Iwasan natin 'yon. At yung gusto niya, siyempre, kung may takot ka Diyos, gusto mong gawin yung mga bagay na gusto niya. So, yun yung punto dito. So, ang pag-iyak, dala ng kahirapan, kakapusan ng pagkain, o kung minsan ay kahirapan dahil sa ang iyong mga tinatanim, sinalanta ng bagyo, pagbaha, sobrang init, wala nang ganun. Di ba napakagandang pag-asa? Aalisin daw sa Apocalypse 21:4, sabi doon, mawawala na ang pag-iyak. At sabi nga sa dulong bahagi, di ba, sabi roon ay, ang dating bagay, o yung kasalukuyan ngayon, na nandito ang hirap ng buhay, hirap ng kumita, hirap ang kabuhayan, hirap magtanim. Kasi di mo malaman kung aani ka ng sagana o hindi. No? Baka abutan ka ng tagtuyot, abutan ka ng tag-ulan, sobrang baha, lunod mga pananim, o kaya bagyuhin, hala, tapos ang iyong pinaghirapan, no? Yung mga pananim ay nasisira. Wala nang ganon. Mawawala na daw yon. Maging bahagi na raw yan sa nakalipas. O isipan, ganda ng pangako ng Diyos, di ba? Ang mga dating bagay, gaya ngayon, ang hirap na sitwasyon ngayon, ay maging bahagi na ng nakalipas. Di ba? Ang ganda pangako. So ano ang gagawin natin? Siyempre pa, umasa tayo sa Diyos. Kilalanin natin siya. Alamin natin ang higit pa ang tungkol sa mga bagay na gusto niya.
So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. Pinahalagahan ko ang inyong subscribe din doon sa video ko sa YouTube channel. Meron ako, Mar Elkin. Maraming salamat muli. Magandang araw sa inyong lahat.